We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, iniwan Western Visayas. Sadsaran sa maturan, kagulas ng ginadampigan. Ako si Ingrid Prieto sa live sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisay ang nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, Western Visayas Transport Cooperatives kag iban pa nga transport group sa reyon nagpasalig nga hindi magupod sa patigayunon nga nationwide transport strike sa madason nga semana. Dako nga porsyento sa mga tradisyonal nga PUJ sa Panay na consolidate na suno sa WVTC. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Luna Street, La Paz, Iloilo City. Daryl? Adrian Kate, halos 2 ka milyon ka mga commuter sa Luzon ang maapektuhan sang plano nga untat biyahe. Apang nagpasalig ang mga transport groups diri sa Iloilo nga hindi sila mag-ugyon sa week-long transport strike. Agud pamatukan ang ginadusok nga PUV modernization program sa gobyerno. Plano sang pila ka transport group sa pungsod nga magpatigayon sang isa ka semana nga untat biyahe umpisa sa Lunes, Marso 6. Apang ginpahayag sa chairman sa West Visayas Transport Cooperative nga nagdesider ang mga transport group sa Iloilo nga hindi mag-upod sa untat biyahe agud hindi mabutang sa alang-alang ang mga pasahero. Bilog nga transport cooperative, bilog nga chairman, no? Kagin desisyonan dito nga hindi kita mag-upod. Kay nga hindi kita mag-upod. Tungod nga kitaya consolidated ng kitaya. Apang tunga naman ang opinyon sang pila ka mga driver na tuhoy sa plano nga untat biyahe. Timupod na kami ay. Sigano hindi kami mupod, nasugot kami nga modernize ng tanan. Hindi man. Mag-strike tada, may mantadya pong kwaon daw. Okay na tanay kung may kwaon tada, may matag sa atong bugas, kaya kalanon kayo, okay? Sunod naman sa ining nga commuter, matuod perwisyo sa mga pasahero ang untat biyahe. Apang naintindihan kuno sini ang kausa sa mga driver na tuhoy sa modernization program. Pila ka ba ang nagasalig sa ila? Kung i-phase out ni Mama modernize, paano na lang sila? Magahinon-anon pa ang samahan ng Super at Operators Negros ukon Esestone kag Federation of Bacolod City Drivers ukon FEBACDA kung magaupod sila sa ginaduso nga untat biyahe sa Lunes. Apang sunod sa chairman sang Esestone, dako ang posibilidad nga hindi magpasako pang masobra 3,100 ka driver-operator members sang duha sa pinakadako nga organisasyon sa mga super sa Bacolod. Inibagod madasig kuno nga naaktuhan sang LGU ang ila reklamo may angod sa mahinay nga processing sang Provisional Authority sang LTFRB. Pero medyo alang-alang kami diya kay lain man ang problema isa lang. Pero ang dire daw medyo na solusyonan naman. Daw medyo wala naman kami kabudlayan gid sa pagklase sa amon mga PA sa pag-renew. So tikon hasta until June 30 na lang. So may mga magkalatabo pa man sina, no? Wala pa sang kumpirmasyon kung magaupod sa untat biyahe ang duha ka grupo nga nagsipak sa Esestone nga may ruta man silingan kag Fortune Town Central Market. Magapatawag naman sang dialogo upod ang transport groups ang LTFRB 6. May isa pa kami ginakulat nga na MC. After sina, we will dialogue with the operators. They raise that question, we will address it. Kate, sinilang hapon nagpagawa sang statement si LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guades III nga imbes June 30 ang deadline sa mga traditional jeepney nga magsulod sa isa ka korporasyon o kon kooperatiba ginpalawig gini tubtob December 31, 2023. Ilaman sinigin pathag nga wala sang kaangtanan sa natalana nga week-long transport strike sa madason nga semana ang ila sini nangin desisyon. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento. Grupo naman sa mga fisher folks sa Bacolod City dismayado sa panibagong reclamation project nga ginaduso sa Barangay Banago. Kapin 5,000 ka mga residente nagakabalaka sa ilamangin kapalaran tion matigayon.
Yaring balita nga itong gitutukan. Walang tatang paglungo-lungo ni Banago Punong Barangay Ricky Mijares, bango daw kaangay nga nag-uyang lang inisang tiyempo. Upod ang iyang mga residente matapos nagtambong. Sa hearing, ginpatawag sa Committee on Environment sa Bacolod City Council. May angot sa ginaduso nga 150-hectare reclamation project sa negosyante nga si Jerry C. Ano ang halitan sang ilang project kag kun ano kadako nga pumuluyo da ang maigo sang ina nga proyekto. Wala man sang tiglawas ang grupo ni C nga amo ang nagaduso nga matagan resolution of no objection o kontrono sang konseho may angol sa proyekto. Ginakabalaka ni Mijares ang 5,000 ka mga residente nga maapektuhan ang panangitanan in kaso madayon ang proyekto. Ang reclamation project ni C ang lain pagid sa masobra 240 hektares nga reclamation project nga ginaduso sa isa pa ka kompanya sa barangay Pinagi sa public-private partnership. Sa ini nga public hearing, why man kami sang iatag nga opinion kay wala man sila response ang ini nga public hearing. Ang amon lang gid nga barangay council kang nga pulumuloyo lang sang barangay Banago. Amo ang pambal nila. Pasalig ni Councilor Calao Perevelli nga isa lang ini sa serye sang paghinunanon nga patigayunon ilibina nga libo-libo ka mga bakulundon ang madulaan palangabuhian kag puloy-an. That's why we want to hear everybody and give them due process. Kaysa ginambal naton, our committee cannot act nga dali-dalion, no? Kaya tunaan taanay. Wala pa mahibaluan kung saan hiwaton ang masunod ni hearing. Gitinguhaan sa Jimmy Regional TV makuhaan sang bahin ang kapo ni Jerry C. Apang wala pa inisang opisyal nga pahayag. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Problema sa linya sang kuryente nagapanguna nga ginatunaan sang sunog sa Western Visayas sunod sa Bureau of Fire Protection 6. Importansya sang pagpatigayon sang exit drill sa balay ginpakanumdom. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Aga paginlibot sa mga bombero, ang mayor nga dalanon hindi agud magresponde sa sunog kundi ipaalinton sa pumuluyo ang pag-umpisa sang Fire Prevention Month. Ginpauwang ang mga fire truck sa palibot sa mga syudad kag mga kaprobinsyahanan agud ipahibalo sa publiko nga mangin alerto sa sunog. Sa record sang Bureau of Fire Protection 6 sa sulod sang unang nga duha ka bulan sang tuig 2023, mayara na sang 210 ka fire call ang ilan na respondehan sa bugos nga Western Visayas. Sang 2022, nagapanguna nga rason sang sunog ang electrical in nature o kon problema sa linya sang kuryente nga may 422 ka insidente. Masami rason amo ang overloading, lost connection kag overheating. Ginasundan sang napabayan nga linuto kag kandila. Gani panugyan sang BFP mangin mabinantayon sa tanan nga tion agud malikawan ang sunog. Kinahanglan nga ipa-check ang mga electric wires sang balay sa lisensyado nga electrical engineer. Tagaan gid naton sang importansya ang pag-save sang little amount of money out of our earnings para mapa-check up ng atong kuryente. Wala sang substitute sa pag-check up ng kuryente. Okay, the only way nga pong ganaton na is for us to hire licensed electrician and have our electrical system checked. Ginpahanumduman sang ahensya ang publiko sa importansya sang pagpatigayon sang fire exit drill sa Puloy-an. Amog lang ng aton nga imuon in case of fire, we shall get out kag kung paano tudluan kamo sa bumbero. We have instructional videos sa aton Facebook page, BEP6 Public Information Unit. All you have to do is to download it, practice it, para number 1, madula ang atong akolba. Number 2, we will know what to do. And hindi kita matrap sa aton mismo nga panimalay. Upod ka na maparkiya, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mapuso, Commission on Elections, Comelec handaan na sa palabuton nga barangay kag SK elections sa Oktubre. Schedule sang aktibidades ginlatag na. Yaring balita gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Matapos ang makapila ka beses nga pagpaiway sang barangay and SK elections sining October 30, 2023, Lunes nga adlaw, madayon na gidman ang pagpiniliay sa mga opisyales ng barangay. Sining Marso ipatigayo na ang hearing para maplastar ang mga presinto nga gamiton sa eleksyon. We can prepare our project of precincts. So, amo nang importante kay kung may project of precincts na masend namon sa Manila, maano na bla inang ma-prepare na nila ang mga forms namon kung pilang allocation namon.
Ang pag-file ng Certificate of Candidacy ang paghiwato naman sa Hulyo 3, Tub-Tub 7. Sa pag-umpisa ng COC filing, magasugod man ang election period. Sa October 19, Tub-Tub 28, hiwaton ang campaign period. In fact, ang pagprinting sang baluta ganiway nagpa-problema kay natapos na eh. Halos nahitso naman ang nasambit nga timeline sunod sa COMELEC kag nagpabutsag na sang kahandaan sa patigayunon nga eleksyon. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Isa sa mga biktima sa pagpaniro sa Pavia wala sang record na tuhoy sa ilegal nga droga sa Barangay Tikod, La Paz. Tag-iya sa motorsiklo nga ginsakyan sa mga biktima, ginklaro ang iyang ngalan. Si Zen Kilantang nakatutok. 8 na kabulan nga wala nagatiner sa Barangay Tikod, La Paz si Michael Quizon, isa sa mga biktima sang pagpangtiro sa Barangay Hibaguan, Pavia, Iloilo. Madumduman nga gintiro patay sang unidentified gunman Sanday Quizon kag Kenneth Limbaco, samtang nagasakay sa motorsiklo Lunes sang gabi. Suno sa kapitan, wala nalakip sa Barangay Anti-Drug Abuse Council si Quizon kag nagsaylo na sa Barangay San Isidro. Si Michael Hison, kung sa barangay lang, wala na sila record. Kag hindi ko na makita sa barangay na ga-engage sila sa drugs or sa mga trouble. Gindepensahan naman ni Junel Borromeo ang iyang ngalan matapos magwa nga siya ang nagapanag-iya sa motorsiklo nga gingamit sa mga biktima. Suno kay Borromeo, kasilingan sini si Quizon kag nag-ayo ang biktima sa iya sang Disyembre nga gamiton ang iyang ngalan agud makautang sa motorsiklo. Luyag lang kuno sini nga buligan ang biktima, ilabi pa nga kinahanglanon sini sa pagbiyahe bilang delivery rider. So pag-fill up namon dito, so hindi maukihan sang Rosie kay tungod nga wala siya naka-address dere. Tiya mo to nga daw nagdibog ang ulo namon, nag-ayo sa inses kisa samon pala nga pwede abi pre ng pangalan mo gamiton. Dugang pa sini, ulihin niya nga nakita si Quizon sang Domingo bangod nakabaligya pa ang biktima sang duta nga 100 square meters nga nagabalor sang 165,000 pesos. May pamatuod man ini sang baligyaan ay sang lote. Si Michael naka-deal dira sang 100 square meter nga rights. Tapos siyempre kalaway mga wala may arang buyer ya nag-ayo di sa nga diri sa balay mapermahanay so ginhimo ya ako nga witness nga mo na blang kwarta bala so cash to ang hatag sang buyer siya nga 165,000. Sunod sa Pavia Police may impormasyon man sila nga nabaton nga ahente sang duta si Quizon kag ginapaimbestigahan man kun may kahilabtanan ini sa ila kamatayon. Apang sa pinakauli nga investigasyon sang kapulisan nagapangibabaw nga motibo sa pagpatay sa mga biktima ang illegal nga droga. Number 1 is ang drug related, no? Kay may mga information kita nga na-receive although subject for validation nga ang aton nga mga biktima is engaged into drugs. Next naton nga motibo nga ginalantaw ang mga previous involvement nila sa mga insidente. Upoy ki Romal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga puso, nagapabili naman nga mabaskog ang huyop sa northeast monsoon o kung hangin amihan. Naglabot ini hindi lang sa Luzon, kundi pati sa dakong bahin o konporsyon sa Visayas. Apektado man sa shear line kay localized thunderstorms ang pinakalugar. Base naman mga puso sa datos sa Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, kag Negros provinces. Manginayam ready mga puso bango sa mabaskog ng mga pag-ulan nga posible magresulta sa pagbaha ukon pag-usmod sang duta. Posible man nga magaulan sa iban pangabahin sa Visayas subong man sa Luzon kag sa Mindanao. Bausamihan lauman sa gihapon ang mabalod nga baybayon sa pinakalugar sang pungsod, lakip na ang eastern seaboards sa Visayas. Iligal nga aktibidad sa Barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City nagtahaw na suno sa punong barangay. Anti-drug operations kag monitoring gintumod nga rason sa paghaganhagan sang droga sa Mandurriao. Ini gitutukan ni Ashley Liza. Bangod sa mga ginpatigayon nga anti-drug operations, sa ginpasangkad nga monitoring sang kapulisan kag barangay, ginakabig ni Bakhaw punong barangay Joel Alvarado nga nagtahaw na ang iligal nga aktibidad sa barangay. Sa karon, temporaryo nga nauntat ang log-in log-out sa mga nagasulod sa barangay kag stickering sa mga salakyan matapos ginkuha na ang mga pulis nga gideploy. Sa bihak sini, padayon ang ila kampanya agud malimpyuhan sa iligal nga aktibidad ang lugar. Anungod sa to ang operation nga to nga may 32 kabilog nga nakuha diri and then sunod-sunod nga
vibes nga natabo diri sa Barangay Bakaw. Dako gid ang epekto kag dako gid ang nabulig sadto nga naglinong kag nagtawhay na sa aton pagtan-aw sa subong. Pero hindi lang gid galing kita magkumpiyansa. Ginklaro man ni Alvarado nga halos 5 na katuig nga wala nagaisar sa barangay ang high-value individual nga si Projo Ananimas nga naaresto sa Barangay Lanit Haro kag nakuhaan sa masobra 1 million pesos nga balor sang droga sang Sabado. Siguro sa sulod sang amo na kadugay nga tinuig. So, hindi na siguro mabasol sa Barangay Bakaw ang nagakatabo sa ila. Samtang ipahayag naman sa Mandurriao Police nga magluwasan na sambit nga barangay, padayon ang ila kampanya sa bilog nga distrito. Medyo nagilaylo sila, no? Kaya relentless ang aton ginahimo diri, no? Relentless effort ang ginahimo sa aton nga station. Kag ang at the same time ang aton nga CDO, no? Sige-sige man, no? Ang monitoring naton sa mga drug personalities naton diri. Dakong abutang sunod sa kapulisan kag barangay ang kooperasyon sang komunidad agud matap na ang iligal nga mga buluhaton. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Department of Health magapadala naman sang personnel nga mag-assess sang kaso sa amibiasis sa San Carlos City, Negros Occidental. Yaring balita ang gitutukan na Eileen Pedreso. Ginkumpirma sa City Health Officer sa San Carlos City nga padayon nga naganubo ang numero sa mga pasyente nga gina-admit sa ospital bungod sa balatian nga amibiasis. Madumduman nga una na nga nagdeklara sa state of health emergency ang San Carlos City LGU sa makaalarma nga pagsaka sang kaso sang amibiasis sa syudad. Apang sunod sa CHO, kinahanglan pa kung tani nga mag-agi sa maid-id nga diskusyon kung kinahanglan gid man bala nga magdeklara sang state of health emergency ang LGU. Supposedly, there was a thorough meeting before that was declared. Kanilang kay nadana overwhelmed siya, nadala siya sa kuwan sitwasyon siguro. In good faith, gusto man lang niya makatabang sa katuhan. As of 7 a.m. March 1, nagkapabilan sa 52 ang numero sa mga pasyente nga padayon nga ginabulong sa ospital. Nagpahayag naman sang pagkahangawa ang Department of Health bangod sa na-record nga kaso. Magapadala sang epidemiology team ang DOH sa San Carlos City agud mag-assess sa sitwasyon. Mag-investigate muna sila pila naka-cases ang involved, ano ang cause ng diarrhea, ano na ang management na hatag sa LGU, ano dapat nila itulong sa LGU. Samtang nagpakigsapol naman si San Carlos City Mayor Renato Gustilo sa mga tag-iya sang water refilling station sa syudad. Agud mapalabot sa mga ini ang tikang agud matap na ang balatian nga amibiasis kag gastroenteritis. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Pagpatigayon sang ginapahayag Bikini Open sa mga piyesta sa barangay sa Banwa sang Zaraga, Iloilo, ginkondenar sang pari sang Banwa. Duwa ka mga punong barangay nagdepensa. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa misa ni Reverend Father Rogelio Palmas Jr., Parish Administrator ng St. Isidore Parish Church sa Banwa sang Zaraga sang Domingo, wala sila napunggan nga madala sa iya. Humiliya ang pila ka mga barangay sa Banwa nga ginapasunit nagahiwat sa Bikini Open. Paandam sang pari kung sigihon ang kaangay nga aktibidad sa barangay, hindi sila pagmisahan. Pero kung nabubuin nyo nga palakpakan, kag sitsitan, kag panihulan, hindi niya Kristiyano, gani kung hindi niyo mapabayuan ang mga nagabikini sa babaw stage, hindi ta kamo pagmisahan. Pila ka mga barangay sa Banwa ang ginalaga naghiwad sang Bikini Open, ang barangay Tuburan sa itong Pebrero 23. Gani ang punong barangay nangayo sang pasaylo kag nagpaathag. Ang amon nga palagwaon sa tukan lang to, daw pageant bala. Pageant lang to. Pangayo lang ko pasaylo kay Father, kag sa bugos nga saraganhon Pati ang barangay Hines nga sadtong Enero 13 pa ang aktibidad. Nabukaran ang video sang ilaman ginapahayag pageant kag hindi Bikini Open. Actually, ang amon to ma'am, is casual pageant to siya. May mga production, may mga ano nga niya? Production, swimsuit,
ang interview, sportswear, at the same time may formal attire. Ako nila kapangayo gyud pasensya. Tapos gina-assure ko gid nga by next year hindi na gid niya matabo. Sunod sa duha ka mga punong barangay na sulbar naman kuno ang issue sa tunga nila kag sang simbahan. Gintiwaan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahay ni Father Palmos apang nagpamalibad na ini nga mag-atubang sa kamera. Nagpaandam naman ang simbahan sa mga kaangay nga aktibidad nga makatugas sang pagpakanubo sang moral sa mga kababainhan. Of course, sa sini panahon sa Kwaresma, nagpamalandong na kita no sang kasakit kamatayon sang Ginoo ti ini mga palagwaot nagadala sa aton palayo pagid no sa mahal nga Dios kay ti una ang temptasyon ara dira. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Babong sa pagsulod naman sa Seneco sa isa ka JVA o Joint Venture Agreement suportado ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kung magnubong sukod sa kuryente. Galing balita ang atong gitutukan. Handa si Mayor Albi Benitez nga suportahan ang pagsulod sa Seneco sa isa ka joint venture agreement o po din isa ka private firm kung nagakahulugan nga mapanubos sining sukod sa kuryente kag mapamaayong serbisyo sa distribution utility. Ini matapos inbahayag sang bago nga general manager sa Seneco nga nakabaton ini sang duha ka unsolicited proposals gikan sa More Power kag Meralco nga gintugyan naman gilayon sa National Electrification Administration o KUNEA agon ma-review. Sunod sa tagpamuno sa Seneco, ang NEA ang magadikta sang mga kapalaran sang unsolicited proposals. Ginayo nila pore sa publiko nga mangin open-minded sa JVA bangod hindi nagakahulugan nga mangin private firm ng electric cooperative. It's still good to have an open mind on this, taking into account the demand for the services ng DU, the distribution utility. Especially Bacolod is becoming, big in terms of investment and demand for power. Ginako nila pore nga mahuyang na mapose kag koneksyon sa Seneco. Magluwas diri nagakinahanglan ini isang tabang agon makabawi sa kapyerdihan. Sang tinalikdan nga adlaw, nagsaulog sang ika-48 anibersaryong Seneco. Mensahe sa mga consumer. Sa amang ba ko lang sa Seneco, subong tanay ipanubuan man nilang sang kwente kay pasakit agad subong. Tanay maluoy mga mga pinaversary lang natin nyo akong mayo man na inyong anibersary lang. Wala na kami yata sa pamilya namon. Panubuan nila pa kami kadako mga pagpasaka sa interes Upo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Iloilo City Councilor Ellie Estante luyag nga maid-id nga patuma ng ordinansa sang syudad natukoy sa paghatag sang libre nga service water. Pila ka mga restaurant sa syudad ang nagalapa sa ordinansa. Ini ang gitutukan ni John Sala. Tumalagsahon ka na lang subong makakita pa sang libre, ilabi na sa mga kalanaan. Agod makakinot gani ang iban wala na nag-order sang ilimnon kag nagasalig na lang sa libre nga tubig o service water. Apang personal ko na mismo nga eksperyensya ni Iloilo City Councilor Ellie Estante, kapati ang service water sa iban nga mga kalanaan sa syudad sang Iloilo, wala ginahatag sang libre. Butang nga luyag sang konsihal nga tutukan ang pagpatuman sang Free Potable Service Water Ordinance of Iloilo City. Ginauhaw ako. Sa nangayo ako sa waiter sa service water, kinbalibaran niya ako. Sa baylo, ginserbihan niya ako sa bottled mineral water na nagabili sa 50 pesos ang botilya. Santo sa ordinansa, libre ang paghatag sang safe potable drinking water sa customers. Kinahanglan man nga magbutang sang notice ang mga establishmento nga may free service water sila. Apang sa paglibot sang konsihal, wala inisang may nakita nga bisan isa ka establishmento nga nagatuman. But aside from providing free potable service water, Section 4.2 of the ordinance also requires food establishment to post a signage of free service water on a conspicuous place inside the premises of the establishment. Ang ini nga kalan-an sa city proper area, wala sang nakapaskil nga notice. Apang ginapasalig sang tag-iya, nga nagahatag sila hindi lang sang libre kundi matinlo nga service water. Nagpabutsyag sang pagkadismayang konsihal nga apisar 5 katuig ng ordinansa, may pila sa gihapon ka mga establishmento nga wala ini ginapatuman. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Ginkilala ang Sparkle Sweethearts kag Love is Caught in His Arms lead star Sofia Pablo kag Allen Ansay bilang Most Promising Love Team of the Year sa Global Trans Business Leaders Awards 2023. Sa iya Instagram story, ginflex ni Sofia ang trophy nga halad niya sa Team Jolly. Proud man ang GMA Artist Center sa award ni Sofia kag Allen kag ginpost man nila sa IG ang photos ang Sweethearts. Nagapaday naman ang kilig na dala ni Sofia kag Allen bilang Florence kag Nero sa kilig series ng GMA nga Love is Caught in His Arms. Samtang mga kapuso, ululupod naman naton nga bantayan ang ikatlong nga gabi sang mythical primetime mega series Mga Lihim ni Orduha. Ano'y hanang imuon ni Crystal, agud mapapati si Jem sa iya mga nahibaluan na hanungod sa mga hiyas ni Orduha. Sa pag-istorya ni Jem kay Nanay Juliana kag Tatay Erning, ano ba lang kamaturan nga ila ituad? Sino naman makita ni Jem sa iya damgo? Ina kagiban pa nga mga maaksyon nga eksena. Bantayan ta sa Mga Lihim ni Orduha alas 8 sang gabi sa GMA kag alas 9:40 sa GTV. Isa kapag sinapol na tuhoy sa estado sang tubig sa Visayas, ginhiwat agud mabuligan nga masolusyonan ang problema sa supply sang tubig. Ini ang gitutukan ni John Sala. Water is life. Gani subong nga madamo nga mga lugar sa pungsod ang nagaproblema sa supply sang tubig. Nakip na diri sa syudad sang Iloilo kag Bacolod nga pareho nga nagaagunto sa maninit nga tubod sang tubig kag kun kaisa tinaon pa. Gani gud makabulig sa mga nagkalain-lain nga sektor sa syudad nakip ng mga water districts sa bug-os nga Visayas ginpatigayon sang European Chamber of Commerce of the Philippines Western Visayas ang water is tubig. Isa ka dialogo agud madiskusyonan ang water supply sa rehiyon. The Western Visayas Regional Development Plan 2023 to 2028 envisioned to attain the outcome of having water security, ecological integrity of water systems, and resiliency to water hazards. Sa nasambit nga pagsinapol ginistoryahan man ang mga pamaagi agud makabulig sa problema sang supply sang tubig sa nagkalain-lain nga mga lugar. What was earlier alluded to as a desired outcome, which is the concept of an integrated water resource management principles as a sustainable solution to our water sector problems. Isa sa mga dako nga mabulig suno kay Singson sa problema sang syudad sang Iloilo sa tubig ang Halaur Dam. Gani kun tani suno sa iya, mas mapadasig na ang pagtapos sini subong man ang koneksyon sini padulong sa syudad. Ginpatpat man sa pagsinapol ang mga innovations nga sarang mahimo agud mas mangin water sufficient ang rehiyon. We've got a lot of infrastructure to construct and implement, which I think we can implement in a better way, effectively leapfrog some of the problems other places have seen. Isa man sa mga naging partner sa aktibidad ng inyo GMA Regional TV. Upuan kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas. Mga puso, sa pag-abot naman sang relics ang ginapatihan ni Milagrosa nga si St. Therese of the Child Jesus sa Isla sang Negros, gilayon ini nga ginlibot sa mga nagkalain-laing nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Una ini nga ginparada sa San Sebastian Cathedral kung sa diin ginabi-abi siya sang mga nagahulat nga devotees bit-bit ang red roses. Gindiretso man ang relics sa sur nga bahin kung sa diin gindag sa ini sang mga devotees gikan sa Baguio City, La Carlota City kag Banwa sang Hinigaran. Pagdalon man ini sa Northern Negros Occidental, agud mas mapakigbahin pa sa kadamaan ang istorya ni Therese of Lisieux nga naging madre sa edad niya 15 anyos kag napatay sa edad niya 24. Ginakabig naman ni Diocese of Bacolod Bishop Patricia Buzon ang liwat nga pagbisita sa relics sang santa nga palagyan agud mas mapahugot pa ang pagtuo sa mga Katoliko ilabi na sang mga pamatanon. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo og ginasalamat sa inyo pagtutok. Mga kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa buong sa puwersa sa One Western Visayas News Team, ako si Eden Prietos, buong puso para sa Pilipino.